Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome ya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. It's Monday morning and magandang umaga po, Kumaring Ami Santos, Kuya Boyet Sanchez at sa atin pong mga tagapakinig ngayong umaga. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of Isaiah chapter 5 verse 20. Ganito po ang sinasabi. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, and put bitter for sweet and sweet for bitter. Ang Diyos nawa ang magpala ng kanyang mga salita na atin pong pagbubulayan. Good morning po, Ate Ading Hinido, Ate Vanji Magnaye, Ate Ellen Gonzalez, Tita Castillo. Salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta. This is really a warning from the Word of God na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Sinabi po ni Isaiah na darating ang panahon na may mga tao na papalitan ang masama at tatawagin itong mabuti, at ang mabuti ay tatawagin nilang masama. Ang kadiliman ay tatawagin nilang liwanag, at ang liwanag ay tatawagin nilang kadiliman. Ang mga bagay na mapait ay sasabihin nilang matamis, at ang mga bagay na matamis ay sasabihin nilang mapait. Ito po ay nakakalungkot na kalagayan, at ito po ay nakakalungkot na sitwasyon kung aabutin po ito ng ating mga buhay. Pero kung sasabihin po natin hindi pa ito nangyayari sa panahon natin, ay marahil nagbubulag-bulagan lang po tayo. Sapagkat ang realidad, ang solemn warning na ito ni Isaiah during his time is really happening in our times. Have you observed the importance of a signs? Yung pong warning signs, traffic signs, yung mga signs na inilalagay ng pamahalaan para magbigay ng babala, o yung mga signs ng Weather Bureau o ng Weather Network na nagpapaalala na there is a coming rain, there is a coming thunderstorm, at ito po ay isang mga pagbababala sa mga tao upang makaiwas sa mga nakabantang sakuna o anumang kapahamakan. Ang lahat ng bagay ay importanteng tinitingnan ayon sa kanyang warning signs. Hindi ko po alam kung nakapagbiyahe na kayo o nakapag long drive na tiyak ninyo kung saan ang inyong pupuntahan. Alam niyo po mga kapatid, ang misis ko po ay pini-physiotherapy sa isang physiotherapy clinic dito sa Winnipeg. Medyo malayo-layo po ito ng konti sa lugar na aming tinitirahan. Nung unang 3 punta po namin doon, kahit 3 times na po na pumupunta kami, I always use the navigator, yung Waze. Ginagamit po namin yun kasi po, kahit po lagi na ako pumupunta roon, alam niyo po, medyo mahina rin po ako sa pagtanda kung ano saan ang lugar, kung saan pupunta. Kaya po, lagi po ako umaasa doon sa Waze, o kaya yung Google Map. At akin pong kinukonsulta kung saan ang susunod na liko, saan ang tamang direksyon, saan yung umiiwas sa traffic. Alam niyo po, ang Waze, kahit nga police, winawaringan ka kung mayroong police ahead of you na nakabantay o may naka-radar. So, maganda po ang napapaalalahanan, hindi po ba? At napakahirap maglakbay sa mundong ito nang wala kang navigator, nang wala kang guide, nang walang mga markings, nang walang mga palatandaan ng banta ng panganib. And one can hardly go anywhere or do anything without being in some way dependent on signs. Yung pong mga produkto nga na binibili ngayon, inilalagay na yung label kung ilan ng sugar, kung ilan ng mga nutrients content ng mga pagkain. Minamarkahan po nila yan as a warning. So, yung lason, yung poison, nakita niyo po ba yung bote ng lason? Merong bungo na may cross na ganon. Nagmamarka po yun na ito'y wag iinumin dahil ito'y lason. At alam niyo po ba mga kapatid, ang mga taong naliligaw ng landas ay pwedeng ibalik ng mga markings at ng mga warning signs.
If you are heading towards a direction that will lead you to nowhere, makikita mo mga kapatid na yung street na yon o yung road na yon na tinatravel mo ay patungo sa kawalan. Kaya pwede kang bumalik, umatras o umiba ng daan. So ito pong mga markings na ito, itong mga warning signs na ito ay ginagamit natin sa lahat ng paraan sa buhay natin. Sa mga highway, ina-identify nito ang streets. They are used to warn us of dangers of various sorts. They show locations ng mga pwede nating pagasolinahan. Tinuturo kung saan tayo pwedeng kumain, the nearest McDonald's or nearest food chain. Nandun po yun sa mga markings, pati ang mga hotel at mga stores. Kaya hindi po mahirap maglakbay kung meron itong mga warning signs. Hindi po ba? So, are you aware? Punta tayo sa spiritual, sa ating devotion ngayon. Are you aware that God also has used signs to indicate both His will and His warning? Alam niyo po mga kapatid, ang matagpuan, ang kalooban ng Diyos, at masunod natin ang kalooban ng Diyos ay napakalaking pagpapala. Katulad na rin ito ng paglalakbay na tukoy mo na kung saan ka pupunta. Balikan po natin yung physiotherapy ng misis ko. Ngayon po hindi na ako nagna-navigate. Kasi po lagi-lagi na namin pinupuntahan, alam ko na po ang direksyon, alam ko na po kung saan pupunta, saan liliko, at ang pinakamabilis na paraan para makarating doon. Dahil nasanay na po ako eh. Alam ko na yung mga markings. Alam ko na yung mga daan. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, malaman mo yung daan ay malaking pagpapala na. Pero yung bigyan ka pa ng warning para sa paglalakbay sa daan na yon ay higit pang dobling pagpapala. Halimbawa, alam ko na yung daan papunta sa physiotherapy. Pero biglang-bigla ay nagsara ang kalahati ng kalye dahil ito'y under construction. Eh di ho ba, malaking bagay kung mawarningan ka agad na ito ay magkokos ng congestion ng traffic at dapat kang umalis ng mga 30 minutes para mas mabili o hindi ka maabala sa iyong biyahe o hindi ka malate sa iyong appointment. So ito po yung sinasabi ko, sa buhay po natin marahil yung iba sa atin tiyak na tukoy na natin ang mga direksyon na gusto nating tahakin, pero ang pagkaalam sa mga signs ng buhay ay napakalaking pagpapala para makaiwas tayo sa mga malalaking problema na inihahatid po ng sirkumstansya at ng buhay. Ano po? At ito po mga kapatid, sabi nga, God used signs to indicate both His will and His warning. And they are found most of all in the Scripture, in His book. But they are also in God's providential dealings with us. Meron mga providential dealings ng Diyos eh. Saan ito maririnig? Minsan sa simbahan. May plano ang Diyos, may providential voice ang Diyos sa simbahan, sa pastor, sa pulpito, minsan sa moral sense of the human race. Minsan isinulat ito ng Diyos sa puso ng tao at ito'y naririnig pa rin sa kanyang still small voice. Hindi lang sa konsensya, kundi sa kanyang espiritu. Imagine ninyo po ang buhay kung ang mga kalsada, highway, ay tanggalan ng traffic signs. Ano kaya mangyayari? Kung tanggalan ng mga marka ang kalye, ano kaya mangyayari? Mga kapatid, namumuhay po tayo in an age where there has been a shift in the signs or sometimes a total removal of signs. Tingnan niyo po ang moral climate ng mundo ngayon. Di ba tila katulad ito ng isang kalsadang walang marka? Tila ba katulad ito ng isang highway na walang traffic signs? At kapag gano'n na ang nangyari, gagawin ng tao ang kanyang maibigan. Magpapasya ang tao ayon sa sarili niyang kagustuhan without even consulting the signs kasi signs can nowhere be found. Are nowhere to be found. At kapag ganon, people would be going the wrong direction and they will stop whenever they want to stop and they will stop in the wrong places and demonstrating a grand mix-up of life in every way. And this is happening right now.
This is like the moral and spiritual situation condemned by Prophet Isaiah. Ano po sabi ni Isaiah? Uulitin ko, woe unto them that call evil good and good evil, and put darkness for light and light for darkness, and they put bitter for sweet and sweet for bitter. Isaiah 5:20. Ito po ang sitwasyon ngayon. In recent years, they seem to they have that concerted attempt to change the vocabulary. Hindi po English lang, kundi Tagalog. Pinapalitan nila ang pangalan para magbago ang pananaw ng tao rito. Halimbawa, I would like to give you an example. Before, we use drunkenness as sin. Ang paglalasing ay kasalanan. Po, ngayon, hindi na po pinag-uusapan kung ang paglalasing ay kasalanan because they considered drunkenness as a disease. Dati, yung paglalasing, yung addiction, ito'y kasalanan. Pag na-addict ka, kasalanan to. Pero ngayon, they take away the sin of the person who is drunken and addict, and they put a label, and they labeled it as a disease na kailangang gamutin. O, tama naman po, no? Wala akong question doon. Pero as we change the name of the thing, parang nagbabago ang definition, pero hindi po ganon. Before yung sodomy, nagbago ang pangalan, naging homosexuality. Ngayon yung homosexuality is merely an alternate lifestyle. Can you imagine? Before, in the Old Testament, itong gawain ito ay sodomy. Ginunaw ang Sodom and Gomorrah because of this sin. And it is a sin na galit ang Diyos. Nag-transform ito, naging homosexuality. Ngayon, itong homosexuality, alternate lifestyle na lang ito. Before, yung adultery, na ang parusa'y kamatayan para batuhin, ang tawag natin dito ngayon ay affair. Affair na lang. And ang affair na ito, nag-evolve into affair of a woman and a man, into a man and a woman and a woman. We need to remember, my dear brothers and sisters, that changing a name does not change the character of something. Ulitin ko. Changing the name does not change the character of something. Kung tatawagin ko ba yung rattlesnake bilang garter snake, ano magiging epekto nito? Delikado po ito, mga kapatid. Alam niyo po yung garter snake, dito po sa Manitoba, meron pong isang lugar na pinupuntahan dito na kung saan nagbi-breed yung garter snake. At ubod ng dami po, no? Ang dami po nila. Pero itong garter snake, pwede mong hawakan kasi wala po itong poison, hindi po ito nangangagat. Po. Kaya yung mga tao rito, nagiging tourist attraction po yung place na yon. I just really don't know right now the exact location. Pasensya na po kung mga taga Winnipeg kayo. Hindi ko po matandaan. Pero ito pong lugar na ito, dinadayo po ito para panoorin yung mga ahas. Pwede nyo hipuin kasi hindi siya poisonous. Ngayon ang tanong, kung tawagin ko ba ang rattlesnake na isang kagat lang sa iyo, minuto lang patay ka, at tawagin ko ito at palitan ko ng pangalan bilang garter snake, ano kaya ang magiging epekto? It does not change the poison of the rattlesnake. It only changes the thinking of the people until they are no longer afraid of the poison and they have only substituted it a new label. Mga kapatid, kung yung bang sodium cyanide na tinimpla, na kapag natimplay parang gatas, ay lagyan ko ng label na milk, will it change the poison of the sodium cyanide? No, it will always be a sodium cyanide. Along with this sign-changing trend,
there is also the growing emphasis in the thinking of people that guilt twists and deforms one's personality. And these two tendencies are related to each other and both have the same effect, which is to nullify God's warning about sin and its consequences. Nakakalungkot mga kapatid, pero ito yung trend. Pinipilit nating baguhin, pababawin para magmukhang hindi ganun masyado ang epekto. Pero ang kasalanan, mananatiling kasalanan, ang karumal-dumal sa harapan ng Diyos, karumal-dumal noon at magpahanggang ngayon. Palitan mo man ang pangalan, palitan mo man ang label, ang pangangalo niya pa rin, ang homosexuality pa rin, ang addiction ay addiction pa rin, at hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Ang pagsusugal ay pagsusugal pa rin. Kay piso lang ang itinataya mo dyan o gumagasta ka ng libo-libo, parehong pagsusugal pa rin yun. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw pa rin. Kumuha ka man ng konti, kumuha ka ng marami. Kapag nasa ka sa bagay na hindi iyo, pagnanakaw pa rin yun. We cannot change the label. And we must remember that changing the names does not change the real character of anything. It only models our thinking. Pinipilit pong pababawin, pero ang reality, ito ay kasalanan pa rin. Romans chapter 12 verse 2, ano pong sabi ng talata? Sabi ni Apostol Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Napakaganda, di po ba? Sabi ni Pablo yan, sa mga taga-Roma, mga mananampalataya. At ang sinasabi niya, do not conform to the pattern of this world. Kung ang mundong ito, pinipilit kang i-squeeze sa kanyang mga gusto, mag-iba ka ng isipan. Sabi ni Pablo, we must no longer be conformed to the world. The world is often used in the New Testament to refer to the world system or the way that every human being live their lives. The default life of everyone. Si John, sa 1 John 2:16, ang sabi po niya, he described the way of living as the desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride of life. 1 John chapter 2 verse 16. Iwasan daw po natin itong mga bagay na ito, the desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride of life. By instinct, take note of this, we are all chase those things. We all chase those things in pursuit of happiness and meaning. Kahit na minsan, baguhin natin ang label, baguhin natin ang markings, tanggalin natin ang mga warning signs. And the Apostle Paul tells us to abandon the chase for pleasure, possession, and status. To stop living like everyone. Instead, he urged us to be transformed from the inside and out. Specifically, sabi ni Paul, we must be changed in how we think. To have our minds renewed so that we can begin to understand God's will in our lives. Amen? So God may continue to provide us with pleasure. He will continue to provide us with possession and status in various forms. But He urges us to learn how to look at life with a new questions. Ano po? At ang question na yon, what does God want for me? What is truly good, acceptable, and perfect will ng aking Diyos para sa aking buhay? And may it should be the guiding post, the markings ng buhay ng bawat isang mananampalataya. Lahat po tayo ngayon, pagising natin sa umaga, ang marking dapat na una nating makikita, what would Jesus do? Ano ang kalooban ng Diyos para sa akin ngayong umaga?
Sa mga pagpili na ating gagawin, ano ang kalooban ng Diyos para sa akin dito? At tandaan po ninyo, iyon ang magsilbing mga markings ng ating buhay. Hindi po kayo maliligaw. Minsan po kasi talagang sa pagtahak natin sa buhay para tayong mga karerista, pagyapak natin sa silinyador, pag upo sa kotse, banat na tayo without looking on the signs and the markings of life. Kasi po ang dahilan kaya nangyayari yon, kulang tayo ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Pero alam niyo po, kung puno tayo ng mga aral ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, hindi ho natin pag-iisipin ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito, lalo ang pera, lalo ang lust of the flesh, yung mga pride of life. Lahat po ng yan, hindi na natin pag-iisipin masyado. It will no longer be our main concern. Kundi ang magiging main concern ng buhay natin bilang mga mananampalataya ay hanapin lagi ang kalooban ng ating Diyos para sa ating mga buhay. Tandaan ninyo, pag gano'n ang naging panuntunan natin, makakapamuhay tayo ng malaya, makakapamuhay tayo ng may kapayapaan, at ng may kasiyahan. Amen? Hindi ko po alam kung anong mga take ninyo sa mensaheng ito ngayong umaga, pero tandaan po ninyo, sa panahon natin ngayon, tama si Isaias. Maraming mga tao ngayon ang pinapalitan ang evil ng good, ang good ng evil, ang darkness ng light, ang light ng darkness, ang bitter ng sweet, at ng sweet ang bitter. Nakuha marahil ninyo ang pinupunto ng aral na ito. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Saglit po tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat aming Diyos na buhay. Sa umaga pong ito, kagalakan ang bigyan mo kami ng pagkakataon na makapamuhay muli ng isa pang araw. Kung loloobin mo po, Panginoon, na sa aming mga pagtulog ay bawian kami ng buhay at hindi na kami magising, pwede pong mangyari yon. Pero salamat sapagkat meron pa kaming pagkakataong itama ang mga mali, gawing matuwid ang pamumuhay at hanapin ang iyong kalooban. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng mensaheng aming napakinggan ngayong umaga at akayin mo po kami, Panginoon, na sumusunod sa mga warning signs ng buhay pananampalataya. Tulungan mo kaming magbabad sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging malalim sa pagkilala at pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po ang aking mga kapatid na maunawaan na ang pagsunod, pananampalataya at pagiging malapit sa iyo ang dapat na pangunahin sa buhay na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, na aking pong dalangin. Samahan mo ang aking mga kapatid sa kanilang mga pangangailangan. Hipuin mo po ang mga may karamdaman. Tulungan mo po ang mga nangangailangan ng mga pinansyal. At aking pong dalangin, Panginoon, na sa lahat ng sandali, ang iyong pag-agapay at ang iyong ayuda ang sumaaming lahat na iyong mga anak. Maraming pong salamat. At sa iyo po ang lahat ng kapurihan, aming Diyos na buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang araw po sa inyo, Monday morning, my dear brothers and sisters. Thank you for watching. Ate LV Paredes, magandang araw po sa inyo at kay Kuya Dol, Ate Joy Reyes, Ate Cora Dolor, kapatid na Carolina Bukiran. Magandang Monday para sa inyong lahat. Kapatid na Sara Colina, magandang araw. Kuya Eric Maynez, kapatid na Marjorie Almasar, Ate Agnes Causaren, kapatid na Enrique Monsanto, si Maribeth Eusebio, si Ces Garcia, magandang araw. Si Ces ay from Arayat, Pampanga. Magandang araw. Kung bago lang po kayo sa Tinig ng Pag-asa, mapapanood po ito 7:30 in the morning here in Canada at 8:30 po naman ito ng gabi sa Pilipinas. So magandang araw Jacqueline Malapitan Kamingal, magandang araw kapatid. Kay Raquel Arevalo Bayot,
kay Jesser Icalla, kay kapatid na LV Pascal. By the way, si Jesser Icalla ay pamangkin yata ni Ate Tess Asturias. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon, Jesser. Siya ay from Saudi Arabia. Ganun din kay Nanay Hilda Mendoza. Good morning po from Fox Creek, Alberta. Si kapatid na Edlin Hugo. Si Edlin ay dati yatang Ruiso. Yan. Hugo na yata ngayon si Edlin. Ayan. So, tama ba? Ay, parang hindi. Ay, iba yata. Ibang Edlin pala yon. Magandang araw, Edlin. Ganon din po si kapatid na Paz Perez. Magandang araw po sa inyo. Nanay Belen Olaes. Magandang araw po. Si Maribeth Eusebio. Magandang araw. Ate Marie Cruz. Si Meryl Cornejo. Meryl, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Ai Advincula at si Eric Advincula. Si paring Jonathan Rumakin. Magandang araw, paring Jo. Si kapatid na si Ate Leti Purificacion. Magandang araw, Ate Leti. Si Ate Myra Paredes Libertino. Ate May, magandang araw po. At sa mga kapatiran sa Aristocrat. Kay Brother Dong, magandang araw sa inyo. Ate Echi Bartolome, magandang araw. Si Ate Yoli Kerubin. Ate Vanji Magnaye. Si Kuya Rodante Kerubin. Si Eric Advincula. Si Ate Nelia Ramos. Si Kumaring Ami Santos. Si Ate Mirna Narciso. Si Kuya Cesar Sanchez. Si Ate Stelita Tibayan. At si Annabel Cuenca. Magandang araw sa inyong lahat. Ano pa ba? Hindi ko nababate. Si Ate Gina De Castro. Magandang araw, Ate Gina. Kuya Larry Montillano. Si Darren. At si Marlet Sakdalan. Ate Delia Magkawas. At si Kuya Ban. Happy birthday po pala. Belated kay Kuya Ban. Okay, yan. So, dadaan po tayo mamaya sa Aristocrat. Opo, Ate May, dadaan po ako. So, ganun din po kay Ate LV Pascal. Ayan. Apo ng Nana Lola Engay sa Anabu. Ayan, ako, kamag-anak ko pala ito eh. Kung apo ng Nanay Engay, pinsan. Magpinsan tayo. Pinsan ko si Ate LV Pascal. Ayan. So, magandang araw po mga minamahal mga kapatid. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Diyos. Alam niyo po na ngayon po ay nasa proseso po ang Winnipeg Unida ng pagbili ng isang property. At ito po ay, again, nung naibalita ko po ito noong nakaraan, accepted na po yung aming offer. At nasa proseso na po kami ng pagsasaayos nito. Yung pag-a-apply ng loan sa bangko at tapos na po sa inspection, nakita na po namin yung mga downside at saka yung good side ng building. At ngayon po ay nasa lawyer to lawyer na po ang usapan. At kahapon po nagmeeting ang council at ang council decided na we will not back out. At sa kalooban ng Panginoon ay amin na po talagang i-acquire ang building na ito. At ito po ay something that I hope all Unida here in Canada and even the Philippines can be proud of. Kasi po we have been praying for this for almost 9 years. Hindi po ito likha ng isang pangangailangan lang, kundi ito ay bunga ng isang panalangin na kung kalooban talaga ng Diyos ay magiging bahay po ito ng mga kapatirang Unida dito sa Winnipeg para pagdausan ng kanilang pananambahan. Mahigit 5 buwan na po kami hindi humingi ng offering sa mga kaanib. Wala po kaming direct deposit or bank-to-bank deposit or interact deposit dahil ang binibilin lang po namin sa mga kapatirang Unida ay ipunin ninyo ang inyong mga kaloob at kung matapos na ang COVID ay magsama-sama tayo at sabay-sabay nating ipagkaloob ito sa Panginoon. Subalit dumating po yung pangangailangan na kailangan po talagang manghingi sa mga kapatiran dahil meron nga pong offer to purchase ng building. At alam niyo po mga kapatid na maikwento ko lang ito sa inyo. Kahapon po, meron pong isang place kung saan doon nila idadrop ang kanilang offering.
tuwan-tuwa po ako sa mga Kapatirang Unida. Dumaan po sila doon, parang nagda-drive-thru lang, ibinabagsak yung kanilang mga offering, iniiwanan po nila ito doon sa drop-off point. At alam niyo po, nung nabilang po namin ang total amount ng kaloob ng mga Kapatirang Unida, ito po ay kakahalaga ng mahigit na $56,000. Gusto ko pong umiyak sa kaligayahan dahil po nasa pandemya tayo ngayon. Meron pong mga Kapatirang Unida na umasa lang doon sa SERV, doon sa Canada Emergency Relief Funds na yun, kung ano man yun, na binibigay ng gobyerno. Pero sa kabila noon, nagawa po nila talaga na itabi nila yung kanilang offering para sa Diyos. At ibinigay po nila ito kahapon. 56,900. Ipinost ko nga po sa Facebook yung eksaktong amount. At alam niyo po, marami pa ho ang hindi nakapagbigay doon. Dahil yung iba may mga trabaho pa ho ng linggo, yung iba po ay hindi nagawang iabot. At yung iba nag-message po sa akin, pwede pa ho ba naming ibigay, ihabol? Sabi ko, mga kapatid, walang dahilan para hindi nyo ibigay. At alam nyo po, napakalaking tulong po nito para po sa acquisition ng atin pong bahay-sambahan. At sabi ko nga po, mga kapatid, kapag ang mga mananampalataya deeply rooted, kapag malalim sa aral, kapag sila'y laging nagagabayan sa mga aral at prinsipyo ng Biblia, hindi kailanman pagkukulangin ng Diyos ang kanyang iglesia. Kaya sa buong panahon ng paglilingkod ko bilang pastor, hindi po kailanman yung simbahang pinaglingkuran ko ay ng problema tungkol sa pera. We don't do a lot of fundraising. In fact, I hate fundraising. Alam po yan ang mga kaanib ng aming simbahan. Ayoko ng fundraising kasi yan ay persahang pamimilit. Minsan kahit ayaw ng miyembro napipilitan. Ang kailangan lang ho natin, maging tapat sa pagkakaloob, maniwala po kayo, hindi madamot ang mga kaanib kapag alam nila ang pangangailangan. And I have proven that a lot of times. Naturuan lang natin ang mga miyembro at sila ay magiging napaka-generous dahil ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay napaka-generous na Diyos. Amen? Again, para sa mga Kapatirang Unida, bilang inyong pastor, gusto ko po kayong pasalamatan at gusto ko pong sabihin proud na proud ako bilang inyong manggagawa. At naniniwala po ako na ang Diyos inilagay tayo sa panahong ito para ipakita sa ating mga lahi sa susunod, apo o mga anak pa ng ating Diyos ay Diyos na buhay. And may it serve as our legacy to the coming generation at turuan sila na sa pamamagitan ng pagkakaisa, pag-ibig sa salita ng Diyos at pag-ibig sa iglesia na kanyang pinaglagyan sa atin, magagawa natin ang mga bagay na tila imposible. So again, maraming salamat sa Diyos ang papuri. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. See you tomorrow and God bless everyone.